Magandang umaga o magandang hapon o gabi kung nasa ibang parte kayo ng mundo. May gagawin tayo ngayon. Yung papakita ko sa inyo yung naglagay na ako ng video noon tungkol sa yung mga titingnan ninyo na mga yung pamamahay o panginginain, pag-iimbak ng pagkain ng mga critters, mga squirrel at chipmunks sa ilalim ng hood ng coach sa sasakyan ninyo. Kailan lang naglinis ako doon sa isa namin sasakyan. Ngayon itong Honda Accord ng in-laws ay meron din, at ito ay hindi katagalan, kaya kailangan maging active kayo na check nyo lagi kung maaari every other day. At isa pa, ito yung battery, yung positive terminal ng battery ay mayroong yung mga bata na nagbibideo, parang yung kanilang, ano ba yung tawag nila, yung TikTok. Hindi ko alam yun. So nakikita ninyo yan, mga kain yan ng mga dahon, mga kinainan nila, yung mga galing sa maple tree, yung parang pili. Tapos dito ay yung madumi na terminal positive, kita ninyo yon, yung asidong nabuo. Lilinisin natin yan, talagang sinadya ko yan, kina-check ko naman yung voltage nya pero ngayon kailangan na, kasi taglamig na, kailangan yung every drop ng voltage para may panlaban kayo sa lamig, may panlaban itong battery sa pag-start. Ito yung pinakamalaking pag-draw ng battery ay sa yung initial start ninyo, lalo na sa umaga. Kapag hindi nyo pa na-start, unang start ninyo ng sakyan, malaking nadodraw nila na battery. Kaya kailangan nasa tip-top shape siya lagi para ma-distribute yung kuryente, tamang kuryente para ma-start yung mga makina ninyo. Okay, umpisahan ko na. Maaaring i-pause ko to. Una kong gagawin ay na-inspect ko na to. Actually, papakita ko sa inyo para bago ko linisin, so you get an idea kung kung anong pinaggagawa nila. Kita nyo yan, mukhang may nanginain, ano? Kita nyo yung pagka berde, yun yung binuksan kong buto, diba, ng parang pili ng maple. Yun ang source ng pagkain nila ngayong diyan sila tumataba. Full of fats yan, protein, especially fats. Well, hindi ko nakita yun o nabasa, I just assume, kasi yun sa sa mga pag-obserba ko sa kanila, talagang lumalaki sila. Ang kailangan nila ng pagkain para lumaki, diba, yung taba. Ito yung pangunahin ng pagkain sa nakikita ko ng maraming taon. Ito nag-umpisa yan. Normal na magkaroon kayo niyan, just clear it ng kamay ninyo or anything na brush. Just be aware na there could be some pointy stuff there or even dumi nila. So use gloves kung concerned kayo talaga nun. At ito ang parang ito yung kanilang kusina, oh. Kasi napakadilim dito kapag saradong hood, diba? At walang hangin, wala talagang ingay, walang gulo, kaya kampante sila dyan. May mga crumbs dito kung titingnan ninyo. This one ay anino ko. Zoom in ko ng konti. Titingnan pa natin dito.
Alright, na-cover ko na. I'm sure meron pa yan. So ang gagawin natin dito, i-blow natin ng leaf blower. Pisa natin ng slow settings. Low settings lang kasi you don't wanna mess with the baka may mess up kayo dito mga connections, wirings, although I doubt that, pero kailangan pa rin mag-ingat. Zoom out ko. Yeah. At ito yung corrosion. Ito yung asido na lumalabas dito sa terminal. Ngayon, kailangan ipag-berde na yan ang indikasyon na kailangan nyo linisin talaga. Kasi kapag hindi malinis ang terminal ninyo, dito nadalo yung tubig, dito nagmumula yung kuryente, di ba? Kailangan malinis yan para hindi na reduce yung flow ng elektrisidad. Na hindi ako electrician at really I really suck pagdating sa mga how really electricity works sa kabuuan, pero ito basic, so I understand this. Ito rin lilinisin natin. You may look, it's okay. Yeah, it is fine. It is okay. Pero since nililinis na natin yung kabila, sasama niya rin lagi ito. Lagi sabay sila. Oh, ginat-gat din yan, ha? Okay. Papakita ko sa inyo yung gamit ko, steel brush, mga iba't ibang uri ng steel brush, o maybe yung kung ano yung nasa akin ngayon na ma-supply ko ngayon. At yung panlinis ko dito, yung chemical na panlinis ko. Now, yung para mamaraan ko ay isa lang sa mararaming mga paraan. Marami pa dyan na mas mabuti, mas efficient at mas epektibo rin kaysa sa pamamaraan ko. Ito yung aking ginagawa, ito yung pamamaraan ko. At hindi lang itong makikita nyo sa video ang ginagawa ko paglinis, depende. Minsan ay steel brush at yung spray ko lang ng panlinis and that's it. Or minsan naman talagang kailangan kong kuskusin talaga ng brush and lagyan ko pa ng dielectric, yung tawag nila, para lumakas yung connection ng elektrisidad. Okay, I'll tell you all about that kung may pa akong pagkakataon. Pero sa ngayon, let's go and tingnan natin to. Marami akong kailangan gawin sa akin ngayon, pero ito yung importante lang muna. Oopsie, importante lang gagawin ko. Nalagay ko kayo sa tripod. Okay. Tapos dyan na kayo, meron akong kahinaan pagdating sa 8 minutes na to. I'll stop at mga 10 minutes and maybe fast forward ko na yung after that. We all have ways para maglinis ng mga ganyang kalat. Yung iba would suggest na kukunin nyo muna ng kamay, itapon nyo, saka nyo i-blow. Pero we're keeping things simple. This is okay din to. Ito yung aking gamit, super gaan, Toro. Nakita nyo to several times. Very useful ito. Hindi nyo kailangan bumili ito pag mga gitong application or maliit lang yung property nyo. Even a corded one will do. But if you're in the market at gusto nyo maganda-ganda at medyo makaka-compete kayo, or makaka-compete, what am I saying, makakabilis kayo ng trabaho, makakatapos agad kayo at marami kayong magagawa pa, then consider this one. Okay, and let's start. Low settings lang.
mukhang maganda. Try ko pa ng isang beses. Tirahin nyo sa different angles, parang si Manny Pacquiao, no? Punches coming from different angles. So, ganyan din ang gagawin niyo, yung hangin different angles. Okay, anggulo, para kung may mga ayaw ninyo na ma-stuck sila doon sa mga places na naikot, ay hindi masyadong concerned doon. Shouldn't be too much, hindi shouldn't be a problem. It shouldn't be a problem. May nakita tayong little crumbs dito, gagawin, hindi natatanggal, so madikit. Lalagyan na lang natin ng brush at mamaya na yun. So ngayon, lalagay ko dito, baka pwedeng pang thumbnail. Oh, 12 minutes na. Ang bilis ng oras, no? Kaya ganyan lang, linis lang. Ito ang susunod nating proyekto. Bago nyo umpisahan to, again, laging safety, di ba? Sa mata niyo at guantes. Pag tumama yan, kahit tuyo na yung white stuff na yan, asido yan, pag tumama sa balat ninyo, marapansin nyo parang may kumukurot sa balat ninyo, yung asido. Sinusunog na yung inyong kamay. Sa pa, kung anong particles siya na tumaas, baka tumama sa mata nyo. So make sure meron kayong goggles. Huwag nyo gawin to kung ang hangin ay papunta sa inyo, lalo na dito kayo katulad ko sa open area, wala sa garahe mismo. Yun lang ba? I don't know. It's almost 15 minutes na to, and maybe I'll make another part 1 and part 2. That way makapag-upload ako, kasi once na inedit ko to, madodoble yung kanyang size, at hindi ko to masasave yung inedit ko, dahil kakailanganin ko na space. Alam niyo naman, kilala kong walang space lagi sa memory, walang space sa memory. Makakasabay din ako sa inyo. Pabalik na ako. Kinolekta ko yung mga kailangan natin para maayos itong malinis natin itong battery. Okay, ito yung mga basic tools. Kailangan natin to. Ang karaniwang tornilyo, pagtanggal nito, pagkalas ng terminal, ay 10 mm. Kaya ugaliin nyo magkaroon kayo ng 10 mm. We call it 10 mm. Sa glove compartment nyo, kung meron kayong toolbox sa inyong trunk, isama nyo to. Dalawa nito, isa is fine. Tapos kung ano man ang tornilyo na sa kabila, para isa kasi umikot siya pag hinihigpitan ninyo. Iba-iba tayo nito, tornilyo. Could be a 12 mm, maybe half an inch. So kayo nang bahala doon na magsukat kung ano yun. Pero ito, typically itong nut na to, 10 mm to. Hindi lahat ng case dahil makabago na ibang mga sakyan, pero kuha pa rin kayo ng 10 mm. Very common kasi ang 10 mm sa pagmamekaniko. Ngayon, again, kailangan natin ng safety glasses. Okay, ito may foam ito dito na dumidikit sa balat nyo, ito talagang secure. Pero hindi nyo kailangan ng ganon. Pwede yung ordinary na glasses din, which ay lalagay ko siya dito. So pwede, okay? Pwede yung mga yun. Safety glasses,
sa mata nga, at guwantes, gloves. Okay, at let's go, panoorin nyo ako. I think kailangan ko kayong ilipat kasi kung nandito ako may anino. Kung dito naman, teka, paano ba? Yan, diba yan? O sige, ganito. Tapos paano ba to? Iikot ko siya para i-zoom in mamaya. Kung i-zoom in ko, bear with me. Kaya pala ako hirap makakita kasi naka-glasses pa ako eh. Yan. Ganyan. Okay. Yan. Tapos sigpitan ko to para hindi kayo umikot. Tama na ba yan? Okay, panoorin nyo ako ha. There. Alright. Natingin sa akin yung mga dumadang mga tao. Ginagawa na naman diyan ni Lenny. Kita nila may camera na ako eh. So yung iba dyan, tumitigil, nakipaghuntahan sa akin. Ngayon, siguro ayaw nila ma-record, o yung iba naman talagang walang pakialam. Paano ba? Okay, glasses. Tatanggalin natin syempre. Of course, ang isa sa mga napakagandang nangyayari sa buhay ng mga mekaniko or mga gumagawa ng sasakyan ay yung mga unexpected unexpected na mga ganito na nagpapatagal. Kaya pag pumunta kayo sa shop, sabihin nila na ang job is kalahating oras. Ibigay ang job, hindi kalahating oras. Nandun na yung kinover nila yung mga ganitong problema na maaaring mangyari. Para hindi na kayo suppress ang i-charge na, hay, tumagal kasi naghanap pa ako ng bolt or nasira ko yung bolt. Ganon. Kasi, mga ganito, mga ibang mekaniko, hindi sisisihin sila kasi ay talaga masisira na kasi talagang corroded na yan. Hindi mo nilagaan, hindi mo chinek, which is sometimes totoo, tama sila. Ngayon, kita nyo nakastock siya, hindi umikot yung bolt. May paraan para gawin to which hindi ko ginawa kasi dala ko na itong aking, ito yung penetrating oil. Once na spray mo to, ito yung isa sa mga magandang klase from Seafoam. Kapag ni-spray mo yan, manunuot yan sa pinakang, tanggalin ko yung glasses ko, manunuot yan sa pinakang loob-loob, kaloob-loob, kasingit-singitan ng tornilyo para magkaroon ng focus. Ayaw mag-focus eh. Well, expand natin. Ito manunuot sa pinakang singit dito, papasok in between yon ng nuts and bolts para tapos dahan-dahan ninyong tatanggalin yung tornilyo. Well, hindi ko ginawa yan, ginamit ko ng force and yun na nangyari. Okay.
hope na may matutunan kayo sa pagkakamali ko. At it happens to, kahit anong ingat mo mangyayari din to. Not making excuses, pero ito yung realidad na kailangan ninyong malaman din. At laging kailangan preparado kayo. Okay, dahil yan itanggal na, ang gagawin natin ay kunin natin isa. Yan yung terminal. Steel brush, ang maganda kasi nagkakagasgas siya yung terminal at from that nakakakuha kayo ng magandang connection. Okay, yan yun. Closer. Yan. Tapos, ang gagawin natin, hindi ko talaga to kailangan pero papakita ko sa inyo. Makikita nyo ito sa crappy tires. Ito yung gamit ito sa battery terminal paglilinis, and I'll show it to you. Ito do sa ring, papasok ninyo doon, tapos igaganon nyo, ikot-ikot nyo, nagkakagasgas yung loob, nalilinis niya dito, at you get better connection sa kuryente, better connection ng mga kable. Ito naman sa doon sa terminal ay papasok nyo, tapos ikot-ikot nyo yan. May matalas dito yan so nagkakagasgas siya, nalilinis din niya, better connection din. So yun, ganoon, dalawang sizes niya. I think isa para sa isang malaki, isang maliit. Show it you, sabihin ko, pakita ko sa inyo, pero kailangan closer para hindi kayo there. Okay ba yan? Again, be careful dito sa terminal, ha. Ito kasya dito. Yan, ganyan lang. Isang ganyan, clockwise and counterclockwise. Kita nyo, shiny na siya sa loob. Wish nakikita ninyo. We'll see. Si babaw naman, medyo may pitch yung ibabaw Okay na siya. Ito naman, gagawin ninyo, let's see. Medyo mahigpit to. Tingnan natin ng isa. Maluwag naman. Subukan natin ito mas maliit. There. Yan lang. Typically one direction to. One direction is fine. There. Okay. Tapos and you're good. Of course, di tayo natatapos dyan kasi papakita ko sa inyo importante yung yung glasses, importante kasi sa paggaganyan nyo nagkakaroon ng scratch, nagkakaroon ng friction, yung mga static, at kung masama apalyadong may problema na kayo sa battery, yung meron siyang nagkakagas to you don't want that kasi pag nagkagas at nagka-spark, sasabog yan. Kaya lagi kayo bihira naman yun, pero may mga posibilidad na kailangan meron kayong hindi lang gloves, lalo yung sa mata, diba? Yung protection sa mata. Okay, tapos ito yung battery cleaner. I think mas maganda ko expand ko na Okay, ito yung battery cleaner. Luma na to, hindi ko na madalas gamitin to, or twice a year, so marami akong supply, marami pa rin to. And katapos nito, battery protection. Once na malinis ito, parang naglilinis ako ng Lysol, apply, clean up. Tapos ito, battery protection. Nalagay nyo para yung more connection to
na ito it detects and neutralizes acid, protects against corrosion. Kasi corrosion, nakikita nyo ito, di ba, inilinis natin. Trust me, may mas malala pa dyan. Ito naman, battery cleaner. Ito muna application nyo, di ko mabasa eh. Kayo babasa ninyo. Cleans and protects cables and terminals and improves battery performance. Of course, it will improve battery's performance pag nilinis nyo. So that's given. That's given na. Okay. So okay na siya. Pero let's concentrate dun kung saan yung may maraming corrosion, di ba? Let's move you a little closer here and secure you. Zoom. So una kong gagawin dito ay balik ko yung aking I'll just see kung kaya kong tanggalin tong. Be careful, wag yung tatama sa mata ninyo to o ma-inhale. Let me just get rid of this. Bad idea. Okay. Galing, no? Dapat ang ginawa ko muna ba talaga kapag nagbi-video, nakakalimutan nyo yung ginagawa nyo. So let it sit there for a few minutes. Yan. Ganda yan. Hintayin nyo muna. Popos ko muna to habang hinihintay natin yan. Look, tanggalin ko muna to. Gloves is fine. Gloves is fine kung how about habang hinihintay natin yan, mga 3-5 minutes. Labas na ba ako? 15 minutes na itong tumatakbo. Let's talk about ano bang pag-usapan natin? Well, pinaki-demonstrate ko na ito sa inyo, di ba? Kung paano gawin. It's very handy. Hindi nyo kailangan dalhin ito lagi sa inyong kotse, sa garahe nyo or basement or shed. It's good. Ngayon, kung wala kayo nito, this is perfect. Kung wala talaga kayo, this is perfect. Although masyadong malaki na to, this is better, di ba? Steel brush. Okay, marami mga uri ng steel brush. Pag nasa Home Depot kayo or Crappy Tire, or if you're nasa US kayo, Menards, or even sa mga talyer, AutoZone kung nasa US kayo, or Parts Source kung nasa Canada kayo, tumingin kayo nito, mga iba-ibang uri. May malaki, may maliit, may mas kalahati nito. Kaya now, ito naman ay ito yung mga sample galing sa hospital na ilang taon ko nang ilang taon ko na tong you could see, you could tell ilang years nang nakalipas mga nagdaang mga panahon sa itsura niya. Ganitong hospital sa Sunnybrook Hospital
dala to ng misis ko. Actually, this is just a sample. Hindi to gamit ng hospital. It's just a sample. Then I guess kung gusto niyo to, yung hospital will order some more. So ito yung mga binibigay ng mga salesman para ibenta yung mga products nila para sa mga hospitals. Saka sa convention, nagbibigay sila nito mga sample para kung gusto niyo at hey, gusto namin to, makakatulong din yung departamento niyo sa hospital na nagmamahala no, yung nabibili ng mga materyales. Yun ang pagkakaintindi ko. Kung nakalapit natin si Mrs. ngayon, i-explain pa niya kasi yun ang isa sa mga trabaho niya sa hospital. Since nandito tayo, kiklear natin yung madikit na yun, di ba? Madikit siya kasi parang ano yung nagkatas yung yung mga prutas kung ano yung kinuha nila. Definitely hindi prutas natin or galing sa kusina or kitchen scrap. Nakuha nito somewhere sa hardin o sa imbayo. Should be good. Alright. Ano pa bang pag-usapan natin? Well, okay, tapos na ito, di ba? Sandali lang ha. At mabilis lang ako, tatakbo lang ako ng tubig. Absolutely, make a noise. That's okay? Yeah. Okay. Some background Mozart music. I just noticed you're doing it, so I didn't want to start it up. No, but I just didn't want to interrupt you. You sure? Yeah. Absolutely, 100%. Itong gagawin kong pagbubuhos ng tubig sa baterya ay kailangan ay mayroong pag-iingat. Kung hindi kayo bihasa rito ay mabuting wag nyo na itong gawin, kundi punasan nyo na lamang yung terminal, yung foam na inilagay natin sa terminal. So, tubig ilalagay natin. Alam mo kung bakit? There. Yan ang dahilan. May konti pang naiwan ng corrosion pero we will take care of that. That's how you Tapos bakit di natin tuyuin, diba? Yun ang dahilan kung bakit nandyan yung leaf blower. Pero kung wala nga kayo nyan, tap it dry with a towel. Oh, we're doing well. We're good. Let's see. Gusto ko lang update pa. May mga corrosion pa. Let's see kung mapuputol din natin to. Hopefully hindi. Yeah, hindi. Unang bigay, alam niyo na. Tandaan nyo itong nuts. Pag nalusin nyo, hindi nyo kailangan tanggalin all the way. Keep it there. Okay? Pero alam nyo, tatanggalin ko ito. Alam bakit? Kasi gagamitan natin ng pang scratch, diba? Ngayon kung nagmamadali kayo, kasi nasa middle of the road kayo, at man, nawalan kayo ng start, diba? Ayaw nyo mag-start. Suspicion ninyo baka ito kasi talagang corroded na. So what you do, just clean it. You don't have to be perfect, diba? Tapos start the car.
alam nyo malinis na, decent na linis. And 99% of the time tatakbo yun. Yung talaga ang problema. I like to scrub it first. Tingnan natin muna. Again, eye protection, ha? Eye protection, kaibigan ko. If you can do it, you know, back and forth, up and down, then do it. Do it one direction kung saan mas komportable kayo. Gawin natin to. Again, tulad ng sabi ko, hindi kailangan let's just do this clockwise. Hindi kailangan, just enough. Hindi nyo kailangan i-shape talaga. Okay? Be careful sa shavings nga pala. Just enough to make it shiny. Okay? I hope kita nyo to kasi the whole idea ng video, di ba? Makita nyo ng maayos. Otherwise, I'll be just telling you this. Nakafocus sa chair, nagsisip ng coffee, at kinikwento ko to sa inyo, which is not a good idea dahil hindi ako magaling na magkwento. Pansin nyo ba sa mga videos ko? Madalas akong lumawig. Kung may paksa akong sasabihin, napupunta na sa kabilang ibayo. Ibang topic. Alright, looks good. Isa pang magandang panlinis din ay yung liha. Let's do this again. You know what? That's fine. Ito nakikita ninyo, I think that's corrosion too. I-soften pa yung ano, dahil yung corrosion nakadikit pa. Now, yung ginawa kong linis kanina bago ko sprayan, okay na yun. Sa iba, sa mga mekaniko, sapat na yun. Pero gusto nating linisan pa ng konti since nasa online tayo at makikriticize tayo nito. Pero kung may makita kayong konting bahid, acceptable yun, tandaan nyo. Kaya pag may nag-post sabing hindi perfecto, madumi pa rin, let them be. Okay? As long as alam nyo yung ginagawa ninyo. Sa case ko, alam ko. Wow, 25 minutes na. I think ipopost ko muna to. Hintayin ko yung 5 minutes nya. Sayang naman yon. Okay? Kaysa maligyo ko nagdadadada. Alright? Mamaya uli ha. Katulad ng dati, bubukusin natin ng tubig. Nakikita niyo, let's see. Oh! Let's see. It's just water lang. Tubig lang. Tubig lang. O, lakay, sabi mo, meron ka dapat gloves. Sandali lang, gaglaps tayo. Wow, tanggal din mo na oh, yung corrosion, yung acido.
So this is okay, acceptable na to unless kayo yung super linis na lahat eh even super linis will give me a passing grade dito. So ito ang itsura niya, kita nyo yan. Naka-zoom ba kayo? Zoom yan, zoom pa yan. Kaya hindi ko masyadong sinusum kasi alam ko yung mga experience ko sa mga pagbe-video na natatakpan ng kamay ko tapos lahat blurry na. Ito parang ganito at nasayang yung mga ilang kong videos. That was before, bago ako yung nag-snow removal ako gardening sa kabila kong channel. You can see because konting spot doon, no? Pero lakay, nasan yung gloves mo? Yep. That's another example. So, yan na. Okay. Ang video na to ay talagang this is only a 5-minute work job. Pero dahil nag-video tayo, we're having fun, di ba? At may natututunan, I'm sure, yung mga ibang yung mga kabataan, di ba? Yung kabataan nating ating kabataan mga Pilipino. You can call yourselves Filipino-American, Filipino-Canadian. Ayos yun. Okay? Just huwag nyo kalimutan yung inang bayan natin. Right? Sa mga young immigrants, huwag nyo kalimutan inang bayan natin na naghubog rin sa atin. Kaya malakas tayo, maabilidad. We have this attitude na never give up, di ba? Yan. So may nakikita kayo doon na little corrosion pa. See if I could baka hindi natamaan ng foam ito. Pero yung ito rin yung ano niya, yung that should be fine. Yung pinakaloob niya na wiring, titingnan nyo rin niya kasi nagkukurod din yan. That should be fine. I can see it okay siya, all bronze, all copper. Yeah. So anong gagawin natin pagkatapos ito? Well, naputo natin yung tornilyo, no? So hanap tayo ng tornilyo niyan. I hope may makita ako. Sandali lang. Ginagawa ko to sa video talaga, pero typically talagang hindi ko to, hindi ako dito nakahalukan. May mga loose na mga tornilyo, meron akong jar. Ito mga nilalagay sila kasi minsan napapakinabangan mo. Okay, ang mangyayari nito ay pupunta ako sa aking body at hihingi ako ng ito sa dami na sa laki ng shop nilang dalawa. I'm sure makakita ako ng spare. Kaya hindi ko muna ito itatali. Okay? Magiging ano to, guide. So ang gagawin natin, ilalagay muna natin ay yung positive na yan. Nasaan yung battery protector? Sinay ko ba yung kanina, yung lata kanina? Mukhang hindi, ano? Ito, apply nyo lang ito. Yan.
eh, apply ko na ngayon. Kita niyo ba? Ayan. So nangyayari dito, explain ko sa inyo, which is dapat ngayon ito pinoprotektahan niya so yung mga possible na mga rust corrosions ay mawawala, well, hindi na babalik or hindi makaka-penetrate doon sa sandaling island. Babalik ko ito sa klase na pagtuturo to o pagkita ko sa inyo. Kuha ko nito, okay, at sana may makuha ko. Babalik ako, turn off ko muna to at babalik tayo para tapusin yan, pero pretty much is done. So higpitan nyo na lamang and it's done. Alright, nagro-roll pa pala to. Kinuha ko yung expand ko muna, zoom out ko muna ha, para makita ninyo na yan yung gamit natin. Kasi sinara ko yung hood, tinago ko muna to kasi pumunta ako dun sa kaibigan ko, hindi siya sumasagot, kaya binalik ko dito. Tapusin na natin to. Nakakuha ko ng spare. Tapusin na natin to. Ito yung spare, ito yung kung saan nakakalat sa garahe. Higpitan mo lang, should work. Pero kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, kailangan kong palitan ng mas kung saan ako mas masaya at mas tama, mas tama dito. Right, so tandaan nyo, huwag nyong mababagsak to. Bakit? Kasi kita nyo ba? Make sure na tight ha. Yung babagsak kasi pag bubagsak, mataas ang porsyento na hindi nyo na makita to. Dahil well, makikipot ang mga daan dito, di ba? Mga singit-singit. Actually, dito ko na sa kalsada iyan. Okay. Lagay nyo yung screw kung saan kayo komportableng easy access, di ba? Should do it. Tingnan nga muna natin. Make sure na tight sila. Ang pinakang ayaw ninyo mangyari sa inyo ay tumatakbo kayo, basta tanggal yung nag-lose yung terminal ninyo. Tuturuan ko rin kayo na kung paano mag-fit, kasi nung unang panahon ang tawag nila sa akin dito, o at least yung isang kaibigan ko dito ay caveman daw ako, kasi talagang kapag mahigpit na ginagano ko pa rin. Katulad to, nagsisit na siya, di ba? Ramdam ko na sit minsan nakaupo na siya o nakalapat na siya. Yung tornilyo nakalapat na siya. Tapos either snug, higpit, super higpit. Yan ang ginagawa ko, super higpit, kasi hanggat para sa akin kasi nun pag nagtuturn, tira pa ng tira, hindi naman yun ng tamang paraan. Katulad nito, ramdam ko na nasa ba, tama na yan, pabayaan mo na yan.
Mukhang hindi ko napakita sa inyo yung dielectric grease, no? Sa susunod na lang yon, kasi ito ay pareho din yun. Positive ang pinoprotektahan ninyo sa mga corrosion, kaya laging ito makikita nyo may takip. Kaligtasan na rin. Upsi, mukhang okay ito make sure na, kasi ito mga nilagay ko dito, ito yung merong coating siya kino-coat niya para hindi siya mag-corrode nga kalawang. Ibig na kaboka bago dumating sa pinakang bakal, doon muna sila dadaan sa kita nyo higpit kong yon. Pwede ko pang iikot ng mga 2 beses pa yon, pero hindi ko na gagawin. Magkala ko medyo higpit, tapos ramdam ko kasi naging club dito, medyo parang pinipisil pa ako dito pero there, that's it. Ang galing, ayos. Siyempre ayos na yan. Zoom. Ito mo lang negative ang papakita natin. Kita nyo kung gaano kalinis na yan. Malinis na yan. Not 100%, pero nasa 90s. Yan. Ang galing naman, napakalinis. Sa sobrang linis lakay naging kulay pula. Okay, kalimutan kong ipakita sa inyo. Ipakita natin. Yan. Okay. Siya na kaya? Amateur talaga. Nagpipilit Nagpipilit. Kita nyo na ba? Yan. Wala na yung anino ko. Kita nyo yan? Nakikita yung greenish part. Okay na yan. Yan yung sasabi kong may konti pa doon corrosion. Pero that is actually see kung if we can get away with it just nilagyan ko na kasi ng ito ng kikilot pa rin siya. Ngayon maganda na ang dali ng kuryente niya. Pag i-start nyo na yung kotse, ito mag-direct magbibigay ng power doon sa starter nyo, pinakamalakas na draw ng elektrisidad. Kumbaga sa bahay sabay-sabay yung air condition nyo o yung washing machine nyo, yun yung malaking kumuha ng elektrisidad, diba? At ayos na siya. Ayos na siya. Masaya ako. May mas maganda pa dito ng yung pang protection sa mga terminals. Okay na siya. Protektado na. Yung mga meron siyang gooey, para siyang paste na transparent. Para siyang paste na transparent, mas maganda siya. Pero ito daw will work too. Tsaka minsan hindi mo naman kailangan din yan Kasalagaan mo lang. Hindi mo kailangan ng mga ito. Although convenient sila. Hindi nyo kailangan ito. Pero kung gusto niyo, mura lang to. Ano kung magkano? Say under $10 these days.
nakuha ko to under 10 bucks sigurado, pero ngayon siguro mga maybe close to 10 bucks or a little bit over 10 bucks ito. Good investment, at I'm sure may mas maganda pa rito. I know dahil meron ako doon sa garahe, ito lang na pick up ko eh. Kaya for now, let's just go with this for now, diba? Motomaster from Crappy Tire. Okay. Alright, hanggang dito na lang muna. At i-edit ko pa to para mas reduce yung numero, yung haba, and expand ko. So anong nagawa natin ngayon? Nagawa natin ay asin ko na nga to. Natanggal natin yung buffet na kinalat. Pinag-buffetan mga nilang pagkain ng mga squirrels. Hindi squirrel yun, I think chipmunks yun, kasi mas maliit ang chipmunks, maybe less than half ng squirrel, kaya kasyang-kasya sila dito. Although yung squirrel ganun din sila, notorious din sila nun. So meron sila nito, nilinis natin yan, good. Tapos inayos natin itong terminals, wala na silang, hindi na siya corroded. Make sure na tama nga pala pag kinabit ninyo, make sure ang negative, yung itim sa negative may minus doon, double check that, at yung positive, yung pula, may plus sign. Okay? Make sure na hindi nyo mapapag-cross yung dalawa. Yung ibang kotse, hindi mo may pag-cross kasi maigsi, tama lang yung kawad nila ma-reach para do sa na talagang terminal sa kanila. Kaya ito, negative, itim, minus, we're good. Positive, nandito, trust me, may positive sign dito, pula, and it's good, right? At ito dapat pula din to eh, pero I know this is good. And yun lang, right? Hanggang sa muli. Hanggang sa muli.